Usap-usapan na itong nakaraan na magkakaroon daw ng malakihang rally ang Iglesia ni Cristo at hindi lang isang araw. O eto na, kumpirmado na sa November 16 at 17. May mga nagtatanong, eto na ba ang katapusan ng Marcos administrasyon? Kasi netong mga nakaraan lang, dumadami na po yung mga nagrarally sa kontra sa korupsyon, lalo na yung September 21. Eto, sasabay pa o magkakaroon pa ng rally ang Iglesia ni Cristo. Nakita naman natin nung nakaraan, umabot po ng milyon-milyon na miyembro po dyan na nagsisigaw at ayaw din nila ng korupsyon. O eto, panoorin po natin ang paliwanag po ni Atty. Harry Roque tungkol sa mangyayaring rally ng INC. Mga buhaya, mukhang kinakabahan na. Eto, ang video. Pag-usapan po natin, nakakuha na tayo ng konfirmasyon sa Facebook na galing kay John Lee na isang iglesia member na meron na po talagang nakakasang rally sa EDSA ang Iglesia ni Cristo. Kung maalala nyo, yung huling nag-rally ang Iglesia ni Cristo sa Luneta, napuno nila ang Luneta. 1.4 million ang nag-attend. At sigurado ako na itong panawagan nila na 2 araw na pagrarally, mapupuno nila ang EDSA. Kasi ang EDSA, mas madali naman mapuno yan. Bagamat yan po ay mahaba, makitid po, hindi gaya ng Luneta na malawak. Ang tanong na marami, ito na ba inaantay natin para matapos na ang administrasyon ni Marcos Jr. At talaga naman pong dapat matapos na. Doon sa mga nag-iisip pa kung dapat bang mawala ng Marcos administration, maawa na po kayo sa Pilipinas. Umabot na po ng 60 ang palitan sa piso. Ibig sabihin, wala na pong kumpiyansa ang kahit sino sa piso. Bakit po? Kasi nga po, lumalabas na napakahina na ng ating ekonomiya dahil nga po sa 2 bagay, sa korupsyon, nalantaran, at pangalawa, doon sa masamang pangrelasyon at panglabas ng Pilipinas na talagang inaaway ng Marcos administration, ang pinakamalaki at pinakaimportanteng trading partner ng buong daigdig ngayon, ang bansang China. Yan po ay ating pinagbabayaran na ngayon at ang resulta po ng mas mahinang peso ay lahat po ng inaangkat natin para sa pang-araw-araw nating pangangailangan, pangunahin na dyan ay gasolina, ay lalo pa pong tataas ang presyo dahil nawawalan po ng balor ang piso, mas maraming piso ngayon na kinakailangan para bayaran yung ating gastos, lalong-lalo na sa gasolina. At siyempre, lahat naman po kapag tumaas ang presyo ng gasolina ay tataas. Kasama na po dyan ang presyo ng pagkain dahil lahat naman po ng pagkain ay meron talagang halaga for transportation. Now, bukod pa po dyan, all-time low na po ang ating stock market. We have the worst performing stock market in the world. Ibig sabihin po, yan ay nagpapatunay din na wala na rin kumpiyansa yung mga nangangalakal, yung mga nag-invest, mga nagbibigay ng kapital sa Pilipinas. At hindi na natin kinukonsider na magandang investment opportunity in Pilipinas dahil we have the worst performing stock market on earth ngayon. At bukod pa dyan, ayan nga po, kinakailangan ng baguhin ang ating mga growth targets. Binabana po ng growth targets ng administrasyon ng ating paglago ng ating ekonomiya itong taon nito at sigurado sa mga susunod na taon ay ibababa pa rin yan. Ibig sabihin, titindi pa po ang nagaganap ngayon na pagkagutom sa ating bansa at ngayon, isa sa 2 Pilipino ang gutom. So, yan po ang mga kadahilan kung bakit talagang kinakailangan magpalitan ng gobyerno dahil hindi na natin maaantay pa ang 2028. Ulitin ko po hindi rin po pwede na mag-election tayo sa 2028 na nakaupo pa ang mga Marcos. Sigurado po ako ang mga Marcos dahil hawak nila mga makina na magbibilang ng boto, hindi nila pananalunin si Inday Sara kung sila pa rin ang nakaupo sa 2028. So kinakailangan po talaga matanggal ang mga Marcos ngayon na, now na, not tomorrow, not in 2028. Dahil baka nga po wala na tayong kinabukasan na pinag-uusapan kung tatagal pa ng 2 pang taon itong Marcos na hindi talaga alam ko anong gagawin para mamuno sa ating bayan. Bagyo darating, ang sabihin, nagkakamot ng ulo, anong gagawin natin? Nabangkarote, di umano, nababangkarote, di umano, ang GSIS, nagkakamot ng ulo, hindi alam ang gagawin, anong gagawin natin dyan? Nakikipag-away sa China, sa panahon ng pating Amerika, nakikipag-kaibigan sa China. At ang inaasahan pa rin, re-resbakan siya ng Amerika dahil kinakailangan nga ng mga Amerikano ang ating lupain para gamitin na base militar laban sa China kung ito ay lulusob sa Taiwan. Hindi naman niya nalalaman na nag-iigi na yung relasyon ng dalawa at naiiwan na tayo sa kangkungan dahil nabawalan na tayo ng balor as far as President Trump is concerned dahil habang wala ng banta na magkakaroon ng military confrontation sa panig ng Amerika at saka ng Amerika, wala na rin saysay sa kanilang Pilipinas. So, sinong tutulong sa atin? Wala po. Kaya nga po, yung mga kadahilanan na yan, unang-una yung kadahilanan na kapag hindi siya natanggal, lalong lalala ang pagkagutom ng taong bayan, ang dahilan kung bakit dapat mapalitan na si Marcos Jr. Ang tanong, ito bang rally ng iglesia sapat na beto para tanggalin si Marcos Jr.? Well, unang-una po ang panawagan po laban sa korupsyon, yan po ay magkakaroon ng pinakamalaking rally sa Atlanta. Hindi ko po alam kung mapapantayan ng ating mga kababayan yung rally ng iglesia na tinawag para sa November 16 and 17. Siguro kakayanin naman po yan. Kung 1.4 yung
nag-attend ng huling INC rally, siguro naman kayang-kaya ng ating mga kababayan ngayon na mag-organize ng 2 hanggang 3 milyong mga rallyista sa iba't ibang lugar ng Metro Manila at Pilipinas, no? Kung ang pag-uusapan ay protesta nga laban sa malawakang korupsyon. So wala naman pong kaduda-duda na kaya naman po yan malabisan pa. Ang tanong, tama na ba? Nandiyan na ba lahat ng mga ingredients para mapalitan si Marcos? Tingnan natin isa-isa. At ito naman ay babatay natin sa kasaysayan. Yung galit ng taong bayan, tingin ko, mas matindi pa ngayon ang galit ng taong bayan sa korupsyon kesa nung panahon na sinuka si Marcos Sr. No? Kasi nung Marcos Sr., limitado ang nalalaman ng taong bayan. Kasi ang meron lang tayo noon, dahil nga wala tayong malayang pamamahayag, yung mga tinatawag natin mosquito press. Pero ngayon, lantad na ang korupsyon, kung gano'ng katindi ito dahil nga sa internet. No? So ikaw ay talagang taga-planet Mars kung hindi mo pa alam kung bakit nagagalit ang tao ngayon sa tindi ng korupsyon ng Pilipinas. No? So tingin ko, katumbas na yan. Pangalawa, yung kahirapan ng tao. Kung maaalala nyo po, yung napatay si Ninoy Aquino, nagkaroon din ng krisis pinansyal sa Pilipinas kasi nga po na-devalue rin ang peso, nawalan din ng balor ang peso. Gaya ng nawawalan ng balor ngayon ng peso. No? Kasi gaya ng aking sinabi kanina, no? Kapag nawalan ng balor ang peso, nagiging mahal lahat ang inaangkat natin at unfortunately, lahat ng kinakailangan natin sa pang-araw-araw na buhay, inaangkat pa rin natin. So nagiging mas mahal yung mga bagay-bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. So tingin ko yung kahirapan, mas matindi pa nga. Ngayon nga, nami-measure na natin kung ilan yung naghihirap. Ngayon, kalahati ng Pilipino naghihirap. Pero hindi ako magtataka kung mas matindi na ngayon ang figura kasi hindi naman umundad ang ating ekonomiya. Talagang it went from bad to worse. So sa tinding ko, mas matindi pa rin ang ating kahirapan. Ang pangatlo is, alam naman natin na hindi talaga mapupwersa magbitiw sa pwesto ang mga presidente kung nandyan pa rin ang suporta ng upong sandatahan. So yan ang wala akong alam. Kasi unfortunately, ako'y nasa Netherlands. Hindi ko alam kung anong pulso ng mga militar. Pero mga militar naman ay kabahagian ng lipunan ng Pilipinas. Kung nararamdaman ng ordinaryong pamilya ang hirap ng buhay, I'm sure nararamdaman din yan ng ating mga kasundaluhan. Bagamat ngayon kasi nga, dinoble ni Tatay Digong ang kanilang mga sahod, so mas hindi nila nararamdaman yung kahirapan dahil mas malaki ngayon ang sahod nila. Mantakin nyo, siguro ngayon, nag-80 na ang mga kasundaluhan. Kaya medyo hindi nila nararamdaman. Pero habang nawawalan ng balor ang peso, talaga namang lumiliit din ang purchasing power ng mga kasundaluhan. So ramdam na ramdam din nila yung pagtaas ng presyo ng bilihin at kahirapan ng buhay. Now, ang problema din ay meron ba rin mga opisyalis sa ating hukbong sandatahan na magpapakabayani gaya ng ginawa ni Fidel Ramos at ni JPE. Sa ngayon, tingin ko malabo yan. Dahil ang Browner at ang Gibot Teodoro talaga naman pong walang pinapakitang kabayanihan sa ngayon. No? Ang kanilang pinapakita ay yung walang batid na suporta dito sa administrasyon na palpak. Itong lang si Gibot Teodoro, doon sa ASEAN Summit, nagmalaki pa na hindi raw niya kinausap ang kanyang counterpart na Minister of National Defense ng China dahil masasama daw ang ginagawa ng China. Hello! Lahat ng tao gusto nga makipagkaibigan na sa China, lalong-lalo na si Marcos Jr. na nagpumilit pa na kamayan si President Xi na labag sa protocol. Tapos ikaw na isang kalihim lamang ng isang presidente na nagsumikap na talagang pinagsiksikan ng sarili para batiin si President Xi. Ikaw pa magsasabing hindi mo papansin ng mga Chinese counterpart mo. Di ba mali yun? Ay nako, hindi ko maintindihan. Pero yun nga po, yan siguro ang kulang na ingredient. Kasi mukhang walang suporta ang pagpapalit ng gobyerno pagdating dito sa hepe ng Armed Forces of the Philippines, hepe ng PNP at saka ng kalihim ng National Defense. Kasi nung 2 beses na nagpalit tayo ng presidente, at least yung hepe ng police, PC, na si Fidel Ramos at saka yung Secretary of Defense ni Marcos ay talagang bumitiw sa chain of command na mukhang hindi mangyayari sa ngayon, no? Unless talagang merong iba na mga opisyalis ng militar na magsasabi aalis na kami sa chain of command at hindi na namin kikilalanin pati si Browner at saka si Gibot Teodoro, no? At hindi na nila kikilalanin ang Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, no? So pag walang ganyan na titiwalag sa chain of command, talagang hindi makakasapi sa pagpalit ng gobyerno ang hukbong sandatahan. Pero ang tanong nga is, masisitmura pa ba pati ng mga matataas na opisyalis ng hukbong sandatahan at kapulisan ang nangyayari sa ating bayan ngayon? Ang nakakagalit siyempre, silang mga sundalo, binubuwis ang buhay nila para sa inang bayan. Pero nung ginagawa ng mga politiko, nagpapasasa sa kanilang pwesto. Nagpapayaman galing sa kaban ng bayan. Sigurado naman ako na dahil itong mga
militar at saka mga pulis na opisyalis na ito ay nag-aral naman sa Philippine Military Academy, nag-aral naman sa PNPA, meron silang sapat na pagmamahal sa bayan para alam nila na kinakailangan na ang bagong kabayanihan now na, not tomorrow. Kung nagbubulag-bulagan ng Browner at saka Antidoro sa realidad ng lipunan sa Pilipinas na matindi ng kahirapan, alam ko naman na meron pa rin ibang mga opisyalis na nararamdaman at nakikita yan at alam nila na meron talaga silang obligasyon na maging protektor ng sambayan ng Pilipino. Now, pero yung bang numero ng taong bayan na lalabas na nagpoprotesta laban sa korupsyon, ano magiging impluwensya nito sa ating sandatahan? Well, siyempre, yan ang magiging basihan ng ating mga kasundaluhan at kapulisan kung dapat nga ba nilang bigyan ng proteksyon ngayon ang mamamayang Pilipino. Siyempre, no, hindi naman sila po pwedeng mamuhay na bukod sa mas malakihang lipunan ng mga Pilipinong ginagalawan natin ngayon, na ngayon ay nakaluklok sa kahirapan. Siyempre, pag nakita nila na ang mga taong bayan ngayon, hindi lang sa internet, kung hindi sinusugal na kanilang mga buhay para manindigan laban sa korupsyon, sila mismo bilang mga tao na talagang inalay na ang buhay sa inang bayan, dapat din manindigan laban sa korupsyon. At yan naman ang hinihingi natin, na sana nga hindi lang iglesia, hindi lang mga simbahan ang lumabas na sa mga lansangan at isugal ang kanilang mga buhay para sa kanilang paninindigan laban sa korupsyon at sa pagbabago ng gobyerno, kung hindi ang buong sambayan ng Pilipino na. Naku, sikat na naman ang Pilipinas niyan kung mangyayari yan. Pag-uusapan na naman sa ibang bansa yan. At eto ang napansin ko po sa nag-comment dyan. Ang sabi ni Boneta Swift, 4 days po yan. Hindi lang po 16 and 17. Legit. Abangan po natin kung ano po yung schedule nila dyan. Kung yung nakaraan, talagang napag-usapan yon yung rally nila nitong huli. Ngayon, hindi lang isang araw. Naku po, Donyor. Sabi ni Jennifer Abao Feriol, dito sa rally ng INC, maganda, sumama dito. Kasi naman, walang gulo dyan. Ano naman yung rally ng INC? Ayaw naman nila ng ganun, na gulo. Gusto lang nila iparating yung panawagan nila, kagaya nung nakaraan. Grabe yung nangyari, no? Pero ngayon, malamang, may mga kinakabahan po dyan. Kasi posible talaga na maraming ibang grupo pa dyan, hindi lang po Iglesia ni Cristo, ang lalabas dyan sa kalsada para sumama sa mangyayaring rally na kontra corruption din naman yan. Ewan ko lang kung magsisigaw sila dyan ng Marcos resign, hindi pa natin alam kung anong napag-usapan nila. Kaabang-abang po yan. Sa mga buhaya, mukhang magpapasko sa ibang bansa. Hanggang dito na lang, thank you.